Anika's point of view. Kasalukuyang oras ng trabaho nang kulitin ako ng kaibigan ko sa pagiging walang boyfriend ko since birth. Kasalanan ko bang wala akong matipuhan dahil kadalasan sa mga lumalapit sa akin ay katawan ko lang ang habol. 27 ka na pero NBSB ka pa rin? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Bea. Napakagatlabi na lamang ako nang mapatingin sa amin ng ibang kasamahan sa kitchen nitong malaking barko kung saan kami nagtatrabaho. Ano ka ba? Huwag mo namang ipangalanda ka na wala pa akong naging boyfriend since birth. Pigil ang inis kong si Tarito. Natawa naman to sa akin. Nahihiya ka? Di magjowa ka na. Ano? Hindi. At isa pa, saan ako makikipagjowa? Sa seaman? Ayoko nga sa seaman eh. Nakasimangot kong sabi at pinunasan ng mga platong katatapos lang hugasan. Dahil ano? Naniniwala ka sa seaman loloko? Natatawang tanong ni Bea sa akin na ikinairap ko na lang. Umismid ako at hindi na ito pinansin. Wala namang masama kung maniniwala ako ron. Sadyang gusto ko lang talagang protektahan ng sarili sa heartache na tinatawag. Saksi ako sa ginawang pangiiwan ng tatay ko sa aming dalawa ni Mama. Lapitin naman ako ng lalaki ngunit todo busted at iwas ako. Kaya't ang ending, maraming broken pagdating sa akin. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa isang kagaya ko? Matangkad, maputi, makinis ang balat, maganda ang pangangatawan. Higit sa lahat, syempre, maganda ang mukha. Bukod pa rin ay matalino rin ako, no? Kaya maipanglalaban at may maibubuga rin talaga ako. Isa akong waitress sa barko. Mula pa noon ay pangarap ko na ito. Ang sumakay sa barko at makarating sa iba't ibang lugar. Gabi na at dahil hindi ako makatulog kaya't napagdesisyonan kong lumabas. Dagat kasi ang magpapakalma sa akin at nagpapaalis ng stress ko sa buhay. Ilang minuto na akong nakatitig sa karagatan ng matigilan dahil may naririnig na papalapit na yabag. Nang lingunin ko ay isang lalaking bumungad sa akin at nakauniporme ng seaman. Natigilan ako at bahagyang napakapit sa railings ng barko nang magkasalubong ang aming mga mata. Muli kong ibinalik ang tingin sa dagat. Animong walang nakita. Rinig ko pa rin ang mga yabag na papalapit sa akin ngunit hindi ko na ito binigyan ng pansin. Dahil sa isip ko ay hindi lang naman akong may karapatang tumambay sa top deck. Kahit sino, pwede. Naramdaman kong huminto ito hindi kalayuan sa tabi ko. Tanging mahinang hampas ng alon ang naririnig sa pagitan namin ng hindi ko kilalang lalaki. A girl like you shouldn't be here alone. Baritonong boses na sabi ng lalaking naka-uniforme ng pangsiman. Napalingon ako rito, bago wala sa sariling itinuro ang sarili. Ako? Pagkukumpirmang tanong ko. Hindi naman kasi nakatingin sa gawi ko ang lalaki. Malay ko ba kung may imaginary friend ito o may kausap sa phone? Tayo lang nga nandito. Sa tingin mo, sino? Pilosopong tanong sa akin ng lalaki bago ako nilingon. Nang muli kong masalubong ang kulay dagat nitong mga matay natigilan ako. Malay ko ba na ako ang tatanungin mo? Di naman kita kilala. Diretsyang sabi ko. Wala akong pake kung suplada man ang dating ng sinabi ko sa lalaki. Tipid na ismid sa akin ang lalaking ito. Hindi ko kilala pero nakikipag-usap sa akin. Just saying, hindi ka dapat na nandito. At bakit? Hindi lang naman ikaw ang may karapatang tumambay rito ah. Umismid ako bago pinag-cruise sa mga braso sa tapat ng sariling dibdib. Stubborn. Mahinang usal ng lalaki ngunit sapat para marinig ko. Halos umusok ang ilong ko sa inis dahil sa narinig. Anong sabi mo? May bahid ng inis kong tanong. Parang bigla ko itong gustong ihulog sa dagat at ipalamon sa pating. Nothing. Bumalik ka na dapat sa room mo. Seryosong sabi ng lalaki at namulsa. Kapal mo? Sino ka ba ha? Hamon kong tanong. Tumaas ang isang kilay ng lalaki at ngumisi. I am Captain Elias Zapanta, the captain of this cruise ship. Itinago ko ang pagkamangha sa pamamagitan ng pag-ismid. O ano ngayon? Pakiko! Napailing na lamang ang lalaking nagpakilalang si Elias habang nakangisi sa akin. Ngising parang natutuwa. Ngingiti-ngiti mo dyan ha? Asik na tanong ko.
What? Hindi naman ako nakangiti. Tanggi ng lalaki habang nakangiti ng mapaglaro. What? Hindi naman ako nakangiti. Panggagaya ko kunwari sa mismong sinabi ni Elias. Childish? Ismid ng lalaki na siyang ikinabalik ng inis ko. Anyway, nice meeting you, Miss Stubborn. Sa sobrang inis ko ay tinitigan ko lang ito ng masama't naglakad paalis. Dinig ko pa ang huling sigaw nito. Hey, anong pangalan mo? See you again next time. Hanggang sa muli. Sigaw ng lalaki sa akin hanggang sa tuluyan na akong makalayo. Hinihingal akong napatigil sa pagtakbo. Nasa hallway na pala ako papunta ng room naming mga waitress, kung saan sa isang kwarto ay merong 3 kama at tig-iisa kami. Ano ba yan? Bakit ba ako tumatakbo? Dapat sinipa ako siya hanggang sa mahulog sa dagat eh. Inis kong sita sa sarili bago napasabunot sa sariling buhok. Wag na sanang magpakitang tukmol na yun. Talagang ipapakain ko siya sa mga pating. Inis akong naglakad papuntang kwarto at pumasok sa loob. Akala ko pa naman igagaan ang pakiramdam ko, ngunit mas bumigat pa dahil sa lalaking yon. Kinaumagahan ay bangag akong gumising. Hating gabi na yata nang makatulog ako dahil sa kakaisip sa lalaking yon. Ang kulay dagat nitong mga matay tumatak sa isip ko at hindi nawala. Ang nangyari tuloy ay hindi ako makatulog ng maayos. Girl, anyari? Umagang-umagay bungad sa akin ng kaibigan kong si Bea. Bakit? Takang tanong ko. Laki ng eyebags mo, te. May dadaan pa ba yan sa concealer? Pangaasar na tanong sa akin ng kaibigan. Che, kasalanan to ng lalaking yun eh. Naiinis kong sabi. Umagang-umaga ay bad trip ako. Kung alam ko lang na may makikita akong tukmol, hindi na sana ako lumabas ng kwarto para magpahangin. Iritable kong kwento. Sinong lalaki ba kasi yan? Gwapo ba o mukhang unggoy? Usisang tanong nito sa akin. Napaisip ako saglit bago umiling. Pero ang totoo ay napakagwapo nito. Papasa na sa pagiging modelo o artista na pwedeng ipang billboard. Mula sa buhok nitong halatang napakalambot, sa kilay na makapalat, mahahabang pilik mata, matangos na ilong at ang nakakahumaling nitong kulay asul na mga mata. Higit sa lahat, ang mapula-pula nitong labi. Overall, perfect! Sa katawan, wala akong masabi dahil bukod sa mukhang yummy ay hot pa. Hula ko nga ay meron itong tinatagong 8 pandesal sa loob. Hoy, Anika Velasquez! Back to earth! Para kang nagpapantasya dyan. Ano yan, te? Akala ko ba hindi gwapo? Ba't halos maglaway ka habang nakatulala? Nakapamewang na sunod-sunod na tanong sa akin ng kaibigan. Ano ka ba? Wala to. Tanggikot pa simpleng pinahid ang gilid ng labi. Baka kasi may laway na. Nagtungo ako sa banyo para maligo. Pagkatapos ay saka ako nagbihis ng uniform bilang waitress dito sa barko. Dalian mo na, Anika. Dahil sa narinig ay basta ko nalang pinunggos ang buhok at naglagay ng lipstick sa labi bago dali-daling sumunod sa mga kasama. Balita ko may meeting ang mga seaman. Alam nyo ba, narinig ko kanina, tadaong raw tayo sa Singapore. Chismis sa amin ng isa sa mga kasamahan habang sabay-sabay na naglalakad. Ano namang kinalaman natin sa meeting ng mga seaman? Palihim na tanong ko sa kaibigang si Bea. Siyempre mag-a-assist tayo. Kailangan din natin silang surveyhan ng pagkain at maiinom. Nakangiting sagot niya sa akin. Labis-labis ang pagdarasal ko na sana hindi na muling mag-cruise ang aming landas ng lalaking iyon. Abala kaming mga waitress sa pag-assist sa mga pasahero. Kung anong kailangan nila, gustong kainin o inumin. Hindi lang naman kami basta waitress lang. Mas higit pa rin ang trabaho namin. Anika, tawag tayo ng manager. Sabi sa akin ng isa sa kasamahan. Nginitian ko ang isang pasahero na nagtanong sa akin kung saan ang daan papunta sa pool area ng cruise ship bago sumama sa kasama kong tumawag sa akin. Be polite to our seafarers. Yun ang huling sinabi ng aming managers bago kami hinayaang pumunta sa nagsisilbing conference room ng mga seaman. Nakangiti akong nakatayo katabi ang aking mga kasamahan. Nasa labas kami ng conference room na siyang pinagaganapan ng meeting ng mga seafarers. Kailangan na nila ng snacks. Kailangan nating maghatid sa loob. Sabi ng nakatataas sa amin. Anika, Bea, Rome,
Vince, kayo maghahatid ng snacks at drinks nila. Go! Utos sa amin. Agad kaming tumalima at kumuha ng snacks at tubig. Taas noo ko ngunit nakangiting pumasok sa loob, kasama ang mga napiling kasamahan. Nakangiti ako ngunit hindi tumitingin sa taong pinagbibigyan ng pagkain. Sa takot na makitang nandito ang lalaking nakita ko kagabi. Nang sa huling taon ng pagbibigyan ko'y natigilan ako. Dahil sa lahat ng binigyan ko ng pagkain, ay ito lang ang naramdaman kong nakatitig sa akin. Nag-angat ako ng tingin upang makita ang taong yon. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makilala ito. Ngumisi ang lalaki sa akin. Hey, ikinagagalak kong makita kang muli. May pangaasar sa tono ng boses nito. Tinaliman ko naman ito ng tingin. Impakto. Ako, hindi. Mahinang asikot marahas na ibinaba ang snacks nito at drinks sa table bago ngumiti ng pagkatamis-tamis. Stubborn. Mahinang tugon ni Ilyas sa akin. Kung wala lang mga kasama nito at kaming dalawa lang, marahil ay nagkaroon na ng gyera. May nagpe-present at nagsasalita sa harap ngunit mukhang hindi naman nakikinig ang Ilyas na ito. Naturingang captain pero hindi marunong makinig. Akmang lalabas na ako at susunod sa mga kasama na magsalita ang lalaki. Wait miss, what's your name? Tanong sa akin ni Elias. Ang ilang mga seaman ay nakatingin na sa akin. Wala nang atensyon sa nagsasalita sa harap. Ngumiti ako. Naalala ko ang sinabi ng manager namin na be polite sa mga seafarers. Kahit sa kaloob-looban ko ay gusto ko nang magwala sa inis dahil sa lalaking ito. Itinuro ko ang name tag na nasa kaliwang bahagi ng dibdib. Anika Velasquez, sir. Nakangiti kong sabi dito. Ngunit sa loob-loob ko ay gusto ko na itong supalpalin. Bakit ngayon pa nito naisipang magtanong gayong nasa kalagitnaan to ng meeting at may mga kasama? Anika? Okay. Anika, ayoko ng water eh. I want juice. Nakangiting utos sa akin ni Elias. Halos mag-usok naman ang ilong ko pero pinanatili ko ang ngiti. Sure sir, your juice is incoming. Sabi ko at tumalikod para kuhanan ng juice ang lalaking yon. Te, ba't ang tagal mo? Mahinang tanong sa akin ni Bea na ngayon ay nasa dating pwesto na ito. Gusto raw ng juice nung isa. Walang ganang sabi ko habang sinusumpa na sa isip ko si Elias. Eh di bigyan mo. Sabi naman ito na inirapan ko bago nagsalin sa baso ng juice at muling pumasok sa loob. Here's your juice sir. Magiliw kong sabi sa lalaki. Thanks. Nakangising tugon nito. Anything you need, sir? Tanong ko pa. Be polite, kaya't paninindigan ko na. None for now. Tugon ni Elias at inalis ang tingin sa akin. Tahimik akong kumakain ng lunch ko ng mag-isa. Hindi magkakasabay ang break time namin at saktong hindi kasabay ng lunch break ko ang lunch break ng kaibigan kong si Bea. Dahil may food court ang cruise ship, ay dito ko na lang napagdesisyon ng kumain ng lunch. Kasi kung sa restaurant ay masyadong mahal. Akmang susubo na ako nang may huminto sa aking harapan. Nag-angat ako ng tingin at nang makita ko kung sino to, ay agad akong nawalan ng gana. Ano na namang ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako, Mr. Captain? Tanong ko bago isinubo ang nabitin na pagkain. What? Of course not. Madalas ako rito. Sagot nito't napaiwas ng tingin. Halata namang nagsisinungaling. Anyway, gusto ko ang pwestong ito eh. Kaya gusto kong kumain dito. Tinanong mo man lang sana kung gusto ka rin ba? Piloso pong sagot ko bago inis na uminom ng tubig. Kung ayaw mo kasama ako, then leave. Nakangising sabi naman ito. Ako ang nauna, kaya't bakit akong aalis? Tinaasan ko ito ng kilay. Just saying. Anito't umupo sa harapan kong upuan. Nagsimula itong kumain na para bang hindi nararamdaman ang masamang tingin ko. Alam mo, sa tingin ko sinusundan mo talaga ako eh. Muling sabi ko, hindi makatiis sa tahimik na pagitan namin. Pakiramdam ko kasi ay awkward at ayaw ko yon. Tinaasan ako ng kilay ni Elias. You're just assuming. Anito't ipinagpatuloy ang pagkain. Inirapan ko naman to. Ganyan ka ba sa mga babae? Inis kong tanong.
No, I'm wild and sweet to every girl I meet. Except to those who are not my type. Mahangin itong sabi at kinindatan ako. Namula ang buong mukha ko. Tuluyan ang nawalan ng gana. Hindi rin kita type, kaya mutual feelings. Masama ang loob kong sabi bago niligpit ang pinagkainan at iniwan na ito. Nang matapos ang trabaho ay tumawag sa akin si mama para ibalita ang kahindik-hindik na balita. Akala ko pa naman kaya ito tumawag ay mangangamusta o hihingi ng pera. O di kaya ay ibang bagay ang dahilan. Napag-alaman kong bumalik na ang magaling kong ama at agad namang tinanggap ng marupok kong ina. Naman, bakit gano'n na lang kadali para sa'yo natanggapin si Papa? Ma, maraming taon niya tayong iniwan. Nahirapan ka. Pero bakit gano'n na lang kadali para sa'yong hayaan siyang bumalik? Hirap kong tanong. Napahigpit ang kapit ko sa railings dahil sa emosyon. Anak, alam mo naman na hindi naging madali sa akin na wala ang ama mo. Malungkot na sabi sa akin ni Mama. Bakit ma? Nanghihina at wala sa sariling tanong ko. Kinaya mo naman nang wala si Papa. Dahil mahal ko pa rin ang Papa mo. Dahil matagal ko siyang hinintay. Sagot naman ni Mama mula sa kabilang linya. Napatulala ako sa sagot nito. Ganito pala ang pag-ibig. Kaya kang gawing martir. Kahit nasaktan ka na, tatanggapin mo pa rin kapag bumalik. Rinig kong mahinang paghikbi nito na siyang ikinasikip ng dibdib ko. Siguraduhin mo lang man na hindi ka nalolokohin ni Papa. Kung saan ka masaya, sige, doon ako. Huli kong sabi bago pinatay ang tawag. Napatitig ako sa dagat na merong replika ng buwan. Umupo ako sa isang sulok sa top deck. Masyadong malawak ang top deck at pumwesto na lamang ako sa hindi mataong pwesto. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng mga luha ko. Nakapangalumbaba ako sa aking tuhod habang yakap-yakap ang binti. Ganun ba talaga magmahal? Wala sa sariling na itanong ko. Dapat ay sa isip lang yon ngunit naisatinig ko. Like what? Tanong ng baritonong boses na basta na lang sumulpot sa aking harapan. Nag-angat ako ng tingin at bumungad sa akin si Elias. Umupo ito sa aking tabi. Na nagiging tanga ka. Sagot ko. Wala akong panahong makipagbangayan sa lalaki dahil wala ako sa mood ngayon. Bukod doon naghirap ka dahil sa taong yun pero pagbalik, basta mo nalang tinanggap. That's what you call love. Sabi ni Elias dahilan para saglit akong mapatingin sa kanya. Gagawin kang martir, tanga, at kahit matalino ka, gagawin kang bobo dahil yun ang pag-ibig. Malalim akong napabuntong hininga. Kaya ayokong magmahal eh. Mahinang sabi ko. And why? Everyone deserves to love and be loved. Ang sinabi ko, parte lang yun ng pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin na panghabang buhay ka ng ganon. Seryosong sabi sa akin ni Elias. Sa unang pagkakataon simula nang makita ko ang lalaki ay ito na yata ang pinakamatinong side niya na nakita ko. Okay, kung makapagsalita ka kala mo nasa relasyon ka na. Natawa ako sa sinabi pero may parte sa aking dibdib na parang nanghinayang na baka nga may kasintahan ng lalaki. No, gusto ko lang ng laro. Ayoko ng seryoso. Diretsahang sabi ni Elias at tiningnan ako sa mga mata. Seaman ka nga. Naiiling kong sabi at nag-iwas ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. But it depends kung nakilala ko na siya. Makahulog ang sabi nito. Hindi na lang ako sumagot dahil hindi ko na-gets ang sinasabi nito. Katahimikan ang namutawi sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa muling nagsalita si Elias. Titigil ang cruise ship sa Singapore bukas. We all have one day to feel Singapore. Seryosong sabi ni Elias. Seryoso? Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ko. Baka sangkatuwaan sa boses. Singapore ang isa sa bansang gusto kong mapuntahan. Yeah. Tipid na sagot ni Elias at isinandal ang ulo sa aking balikat na siyang ikinagulat ko. Hoy! Ano ba? Chancing na yan ah! Hindi porket malungkot ako, ganyan na.
Hysterical na sabi ko ngunit hindi naman maikilos sa mga kamay para maalis ang nakasandal na ulo ni Elias sa balikat ko. I won't do anything. Hayaan mo lang ako. I'm just tired. Sabi nito sa mahina at baritonong boses na siyang nagpakabog ng puso ko. Saglit pa akong natigilan sa sinabi ni Elias bago ito hinayaan. Ganun ba kahirap ang trabaho ng mga seaman? Pero madalas kong makita ang lalaki pero hindi naman ata sapat yun para i-judge ko na ito. Okay, sige. Isang maling kilos mo ha. Kinakain ka na ng pating. Pagbabanta ko ngunit mahinang pagtawa lang ang tugon ni Elias ang narinig ko. Hindi naman ako nag-aalala na baka may gawin itong masama sa akin. Sa katunayan nga niyan magaan ang pakiramdam ko sa lalaki. Ang kinakabahala ko ay ang mabilis na pagtibok ng puso ko sa tuwing magkasama at malapit kami sa isa't isa. Totoo nga ang sinabi ni Elias dahil kinabukasan ay tumigil ang cruise ship sa bapor ng Singapore. Tuwang-tuwa ako habang bitbit ang kamera. Anika, picturean mo ko, isasend ko sa bebe ko. Sabi sa akin ni Bea. Napangiwi ako sa sinabi nito. Kinuhanan ko ito ng litrato at tuwang-tuwa naman ang bruha. Kalaunan ay nagkahiwalay kami ni Bea. Mukhang kung saan na ito nagtungo kasamang iba pa naming katrabaho. Dahil sa bahagya akong nilalamig ay nagtungo ako sa coffee shop na nakita para kahit papano ay mainitan. Pagpasok ko ay Singapore na Singapore talagang ambience. Napangiti ako sa staff nang batiin ako nito. 1 coffee latte please and blueberry cheesecake. Nakangiti kong order. Nang makapagbayad ay saka na ako naghanap ng pwesto kung saan ako komportable. Pinicturan ko ang labas ng coffee shop dahil napakaganda ng view. Maging ang nakakoat sa coffee shop ay pinicturan ko rin. Inilabas ko ang cellphone na nasa bulsa ng suot kong coat at saka pinicturan ang sariling nakangiti. Ayan, perfect! Nakangiti kong pinagmasdan ang litrato. That will only be perfect kung kasama mo ko. Baritonong boses na sabi ng pamilyar sa akin. Nang lingunin ko ito ay napakunot ang noo ko. Ikaw na naman? Tanong ko at dumako ang tingin sa dala nitong tray. Naando doon ang cafe latte ko at ang order na blueberry cheesecake. Kasama nang sa tingin ko ay order din ni Elias. What? Gusto ko lang magkapit kumain. And then nakita kita. Patay mali siya nitong sagot. O talaga? Kaya pala nasa iyo yung order ko no? Sarkastiko kong sagot at hinintay itong ilapag ang order kong pagkain. Kahit saan ako magpuntay palagi kong nakikita ang lalaki. Hindi ko alam kung aksidente lang ba o sadya na. Sa huli, nakita ko na lamang ang sariling kasama sa Elias na namamasyal. Masyadong mahal dyan. Ayoko. Tanggi ko nang hilahin ako ni Elias sa isang restaurant dito sa Singapore. Seriously? Lahat mahal. Libre ko, don't worry. Sagot naman ito sa akin. Mas madami yata ang bangayan namin kesa sa matinong usapan. Nagningning ang mga mata ko sa narinig. Sa lahat ng sinabi mo, ayan ang pinakamatino. Hala siya, sige na. Tara na't kumain. Nakangiting sabi ko at ako na mismo ang humila kay Elias papasok sa sinasabi nitong restaurant. Lunch na rin kasi at nagugutom na ako. Kanina pa kami gala ng gala at kung saan-saan pumapasyal. Kaya't ang ending ay nagutom ako. Sure kang libre to ha? Tanong ko sa kanya bago isinubo ang pagkain. Of course. Tipid namang sagot nito. Bakit? Hindi naman tayo close ha. Pinapaalala ko lang. Masungit na sabi ko at ipinagpatuloy ang pagkain. Mahina namang natawa si Elias. If you say so. Nito. Nang papalabas na kami ng restaurant ay bahagya kong hinila ang manggas ng coat ni Elias para makuha ang atensyon nito. Nang lumingon to sa akin ay saka akong ngumiti. Thank you. Sabi ko sabay dighay ng hindi inaasahan. Kaya malakas na ikinatawan ni Elias. Anong nakakatawa? Sa nabusog nga ako eh. Inis kong sabi. Ang kaninang ngiti ay agad na naglaho. Oh, sorry. Welcome. Ngingisi-ngising sabi ni Elias. Bago nangunang naglakad. Inis naman akong sumunod sa kanya. Alam mo sa tingin ko nakarami ka na ng babae.
Panghuhusga ko at pinaning kita ng mga mata si Elias. You're so mean. Sabi nito na hindi naman mukhang na-offend. Well, it's true. Marami naman talagang magaganda sa barko. Napailing na lang ako. Walang duda. Sabi ni, totoo ang kasabihan na si manloloko. Hey, I'm not a manloloko. That's just a fling. A one-night stand. And to tell you, once na makilala kong babaeng para sa akin, I will never cheat on her even though I'm a seaman. Pagtatanggol ni Elias sa sarili. Napairap ako sa hangin. O sige, sabi mo eh. Wedi good luck. Nagsasabi ako ng totoo. Parang naiinis na dugtong ni Elias. Wala naman akong sinasabi. Patay mali siya kung sabi. Whatever. Sabi nito at tinalikuran ako. Napamake face muna ako bago hinabol ang lalaki. Pagsapit ng alas 5 ay bumalik na kami sa cruise ship. Lahat ay masaya sa saglit na pamamasyal. Lalong-lalo na ako, syempre. Katatapos ko lang maligot magpalit. Off-duty na kaya't ayos lang kahit magpagala-gala ako rito sa cruise. Hindi pa rin naman ako inaantok. Nahinto ako sa isang vending machine na para sa mga liquor drinks. Naghulog ako ng pera at kumuha ng 2 kanin beer. Feel kong uminom at ito ang magandang pagkakataon. Binuksan kong isa't nilagok ang laman nito. Nagtungo ako sa top deck, ang madalas kong tambayan sa gabi. Dati-rati ay tatambay lang ako para matanaw ang karagatan. Ngunit ngayon ay para bang may hinahanap ang mga mata ko pagkarating ko sa top deck. Agad akong nanlumo nang hindi makita ang pakay. Sumandal ako sa railings at uminom sa kanin beer. Hindi magandang umiinom ang babae. Dinig ko ang pamilyar na baritonong boses na ngayon ay naglalakad na papalapit sa akin. Parang nagdiwang ang puso ko sa malamang nandito ito, na nagpunta ito. Ang top deck na yata ang meeting place namin sa gabi. At bakit? Taas kilay kong tanong bago ito hinarap. Sabi ko lang, and don't be stubborn, Anika. Seryosong sabi nito sa akin na ikinangisi ko. Eh paano kung gusto ko? Anong gagawin mo? Hamon kong tanong rito. Nagkaroon ako ng lakas ng loob sa hindi malamang dahilan. Kung dahil ba sa alak yun o iyon talaga ang gusto ko. Dahan-dahang lumapit sa akin si Elias hanggang sa magdikit ang aming katawan. Hindi ko magawang umatras dahil nakasandal ako sa railings. You wanna know? Tanong nito sa akin na siyang ikinatango ko. Agad ko ring pinagsisihan ang dumako ang tingin Elias sa aking labi at namalayan ko na lang ang pagdampi ng labi nito sa labi ko. Akala ko ay simpleng dampi ng halik lang, ngunit nagkamali ako. Dahil kasunod noon ay ang bahagyang pagkagat ni Elias sa labi ko. Dahilan para bahagya akong maibukat magkaroon ng access ang lalaki para sunggaban ako ng halik. Hindi ko alam kung bakit ko hinayaan si Elias. Sa una ay hindi ako makasunod ngunit kalaunan ay nasabayan ko na rin ang bawat galaw ng labi nito. Nang kapusin kami pareho ng hiningay saka kami hingal na huminto. Namumulang pisngi ko na nag-iwas ng tingin. Gusto ko nalang lunurin ng sarili sa dagat. Natigilan ako ng hawakan ni Elias ang aking baba at iharap ako sa kanya. Dahilan para magkatitigan ang aming mga mata. Anika, mahinang usal ng lalaki sa pangalan ko. Napalunok ako at hindi maintindihan ng sarili dahil para bang gusto ko pa at higit pa ron ang gusto kong mangyari. Elias, I want more. Pagtatapat ko sa lalaki at para bang dahil sa sinabi ko ay naputol ang pasensya at pagtitimping meron si Elias para sa akin. Damn, are you sure? Ubos ang pasensyang sabi ng lalaki sa akin. Tumango naman ako ng walang pag-aalinlangan. Huwag mo kong patigilin sa oras na masimulan ko na. Umigting ang kanyang panga bago ko nito hinila. Hindi ko naman siguro pagsisisihan kinabukasan ng desisyong to. Sana lang talaga hindi ko pagsisihang gawin ang bagay na to. Kasama ang lalaking sa maiksing panahon ay nagawang bitagin ang puso ko. Dinala ko ni Elias sa suit nito. Namalayan ko na lang na nakahiga na ako sa kama matapos ako nitong itulak. Pinakatitigan ako ni Elias matapos nitong pumaibabaw sa akin. For the last time, sweetheart.
Gusto mo ba to? Tanong nito habang diretsyong nakatitig sa mga mata ko. Tumango ako at mahinang napadaing nang maramdaman kong parang may tumutusok sa bandang tiyan ko. Dahil sa sinabi ko ay agad ako nitong hinalikan, habang ang kamay ay ekspertong tinatanggal ang lahat ng suot kong saplot. Mahina akong napadaing nang dumako ang kamay ni Elias sa gitnang bahagi ng aking hita, samantalang ang bibig nito ay nasa tapat ng dibdib ko. Tumigil si Elias sa pagroromansa sa aking katawan at tinanggal ang sarili nitong damit at pants, dahilan para hindi ako makapaniwalang mapatitig sa harapan ng lalaki. Ngumisi ito sa akin bago pinaghiwalay ang dalawang hita ko at pinag-isa ang aming katawan. Namalayan ko na lamang ang sariling mahinang humihikbi habang kayakap si Elias. Masakit. Mahinang reklamo ko. Yeah, I know. I'll be gentle, sweetheart. Anito bago marahang gumalaw sa ibabaw ko. Kalaunan ay naramdaman kong may mainit na likidong pumuno sa aking loob bago ako tuluyang hilahin ng antok. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa pakiramdam na parabang may nakatitig sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at dumako ito sa lalaking nakatunghay sa akin. Good morning, sweetheart. Nakangiti ang gwapong mukha na bungad sa akin ng lalaking kagabi lang ay ang pangalan nito ang sinisigaw ko. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang maalalang nagawa. O mas dapat sabihin, ginawa namin kagabi. Ouch! Agad akong napabangon sa pagkakahiga, dahilan para mapaigig sa sakit sa pagitan ng aking mga hita. Huwag ka munang gumalaw. Mahinahong sabi ni Elias sa akin at inalalayan akong sumandal sa headboard ng kama. Saglit akong napatitig dito bago ibinaling ang tingin sa katawan na ngayon ay ang tanging takip ay kumot. Sinilip ko ang loob ng kumot at ganun na lamang ang pamumula ng pisngi ko nang makumpirma ang hinala. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko sa kanya. What? Hindi ka naman siguro nagka-amnesia pagkatapos natin gawin yun? Sarkastikong tanong ni Elias sa akin na ikinairap ko. Napaiwas ako ng tingin. Anong gagawin ko? Nakanguso kong tanong. Nagulat ako nang marahan akong buhatin ni Elias habang nananatili ang kumot na nakapulupot sa akin. Saan mo ako dadalhin? Dadalhin sa banyo. Tipid na sagot nito at pumasok sa loob ng banyo. Ha? Anong gagawin natin sa banyo? Hindi ko pa kayang gawin uli yun. Masakit! Natigilan ako nang marinig ang mahina nitong pagtawa. Silly woman, hindi kita dinala rito para gawin uli yun. Kailangan mong magbabad sa bathtub para mabawasan ang hapdi niyan. I already prepared the bathtub. Anito bago marahang inalis ang kumot na tumatakip sa aking katawan at inihulog sa floor tiles ng banyo. Elias! Pili ko nang mas maliwanag kong makita ang hubad na katawan. Of course, walang kasing liwanag ding nakikita yun ng lalaki. What? I already saw it. Anito't marahan akong inilubog sa bathtub. Isinandal ko ang ulo nang maramdaman ang katamtamang init ng tubig na nasa bathtub. Itinago ko ang kahubaran sa mga bula. Call me if you need help. Sa kitchen lang ako, gagawa ng agahan. Anito't hindi na ako hinintay pang sumagot dahil agad tong umalis. Ipinikit ko ang mga mata. Kahit papano, nabawasan ang hapdi ng gitnang bahagi ng aking hita. Para akong sinagasaan ng malaking truck dahil sa sakit nito kanina. Hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Nang maalimpungatan ako ay saka ako dahan-dahang bumaba sa bathtub. Iika-ika akong naglakad patungong shower at naligo. Hoy! Captain Elias! Sigaw ko mula sa loob ng banyo. Sana marinig ako nito. Katatapos ko lang maligo at doon ko na-realize na wala pala akong dalang damit. Pinagmasdan ko ang hubad na katawan sa salamin. Halos kalahati ng katawan ko ay punong-puno ng pulang marka. At ang bandang hita ko, meron din. Namumula akong naghanap ng pwedeng ipangtakip. At sa wakas ay nakakita ako ng tuwalya. Itinapis ko ito sa katawan bago napabuntong hininga. Wala akong choice dahil wala akong dalang damit. Hinanap ko sa sarili ang pagsisisi sa nangyari ngunit hindi ko magawang maramdaman. Dahil sa ginusto ko yun, ngunit hindi pa rin naman tama dahil naniniwala ako sa tradisyong kasal muna bago gawin ang ganoong bagay.
Lumabas ako na tanging tuwalya lang ang takip sa hubad na katawan. Hinanap ng mga mata ko si Elias. Bakit hindi ka lumalapit? Tinatawag kita eh. Gigil kong sabi sa lalaki bago na mewang sa harapan nito. Ngunit ang loko na si Elias na natiling tulala sa akin. Damn sweetheart, masyado kang hot para sa umaga. Tumikim ako para alisin ang kagustuhang patulan to. Tigilan mo ako. Asan yung mga damit ko? Sumimangot ito bago itinuro ang kamang hinigaan namin. Nando doon ang damit na suot ko kagabi, kaya't nilapitan ko ito. Halos maging kamatis ang mukha ko nang makita ng malapitan ng kaawa-awa kong bra at panty. Punit-punit na ang mga ito. Gigil kong nilingon ng lalaki. Anong ginawa mo? May nahagip ang kamay ko sa bedside at agad ko itong itinapon sa direksyon ni Elias na agad naman itong nailagan. Halika nga ditong baliw ka! Pulang-pulang mukhang sigaw ko. Chill sweetheart, bibilhan naman kita ng marami. May pagmamakaawa sa boses na sabi nito. Hindi! Peste ka! Paano ko lalabas ng unit mo nang walang undergarment? Sigaw ko sa nagtatagong si Elias. Pasalamat ka't hindi ako makatakbo. Kung hindi, talagang ihuhulog kita sa dagat. Sweetheart, may makapal akong damit at sweatpants. You can wear it. Nakangiwi nitong sabi habang nakatingin sa nanlilisi kong mga mata. Pinakalma ko lang ang sarili bago ko pa masaktan ng lalaki. Amin na! Tipid kong sabi. Kumilos naman si Elias para kumuha ng maisusuot ko. Sweetheart, don't hurt me. Nagluto nga ako ng agahan natin for sure. Mas asarapan ka. Tulad nung kagabi. Ngingisi-ngisi nitong sabi sa akin. Ako naman ay napaiwas ng tingin. Nasarapan ako kagabi? Wala yata akong maalala. Eat more, baka magutom ka pa. Nakangiting sabi sa akin ni Elias. Nilagyan na naman ako nito ng pagkain sa plato ko. Ang dami na, pinapataba mo ko eh. Sabi ko't masama itong tiningnan. What? Hindi ah. Ayoko nang nagugutom ka. Papagurin pa ulit kita mamaya eh. Nakangisi nitong sabi. Dahilan para mamula ang pisngi ko. Sira ulo. Umismid ako at uminom ng tubig. Hindi na ako nakapasok ng dahil sa'yo. Sisi ko rito. Patay mali siya namang tumingin si Elias sa akin. Wala naman akong ginawa ah. Hindi ko kasalanan. Really? Gusto mong ilunod kita sa dagat? Nakataas ang isang kilay kong tanong. Agad naman tong umiling at sumimangot bago ipinagpatuloy ang pagkain. 10:00 na nang patago akong pumuslit sa trabaho. Merong events kaya sa hall ginanap. Mabuti na lang, alam ko ang mga schedule namin. Hoy babae, ba't ngayon ka lang? Napakislot ako sa gulat nang biglang sumulpot ang kaibigan ko sa aking tabi. Tumingin-tingin pa ako sa paligid. Baka kasi bigla akong makita ng manager. Shh! Nagka-emergency kasi. Nanlilikot ang mga mata ko dahil sa pagsisinungaling. Anong emergency? Hindi ka natulog kagabi sa kwarto. Pinandidilatan ako ng mga mata ni Bea. Napalunok ako at hindi makatingin sa kaibigan. Sa takot kong mabuko sa pinagagawa ko kagabi ay tinakbuhan ko si Bea. Ngumiti pa ako nang may makasalubong na guest. Good morning po. Bati ko. May kailangan po ba kayo? Tanong ko, para kasing may hinahanap to. Where's the restroom? Tanong sa akin ng babae. Doon po ma'am, diretso lang po kayo sa kakanan sa pasilyo at makikita niyo na po ang restroom. Magiliw kong sabi. Nagpasalamat naman ang babae bago umalis. Anika, pakibigay itong mga snacks sa kadarating na guest. Utos sa akin ng manager namin. Agad akong tumalima at ginawa ang utos nito. Kakaiba talaga ang cruise ship na pinagtatrabahuhan ko. Kahit nasa kalagitnaan kami ng biyahe, ay may nagaganap na mga meetings, events, party, o kung ano-ano pa. Inilibot kong tingin sa paligid dahilan para hindi ko mapansing mababangga ang likuran ko sa kung saan. Sorry. Hingi ko ng paumanhin at hinarap ang taong nabangga. Naningkit ang mga mata ko nang mapagsino ang taong yon. Ikaw na naman? What? Hindi mo ba ako na-miss? Ngising aso na tanong sa akin ni Elias. Anong miss? Adik ka ba? Baka sabihin ko sa iyong ilang minuto pa lang nang maghiwalay tayo.
Taas kilay kong tanong. Sumimangot ito. Animoy nagtampo bigla. Napasampal na lang ako sa sariling noo. Sinong childish ngayon? Shut up. Sabi nito't umupo na lang bigla sa isang table na wala pang mga guest. Tumayo ka nga dyan, di ka naman bisita. Pasimple kong bulong rito. Baka ako pang mapagalitan dahil sa ginagawa ng lalaki. What? I'm a guest. Now paglingkuran mo ko. Demanding at ngiting-ngiting sabi nito sa akin. Or else, binitin ako nito. Pinanlakihan ko naman to ng mga mata. Andito ang manager mo. Oo na, mahal na hari. Sarkastiko kong sabi. Ano pong maipaglilingkod ko? Tanong ko. Doon ko lang din napansing nakasuot pala ito ng white long sleeves polo at black baston slacks at ang sapin nito sa paa na alam kong mamahalin. I want spaghetti. Mahinang sagot nito. And juice. Anito't kumindat sa akin. Spaghetti? Nanghihina at hindi makapaniwalang tanong ko. Wala nang pag-asang lalaking to. Yes please. Tugon nito. Dahilan para talikuran ko na ito. Sisimulan ko nang maghanap ng spaghetti sa buffet table na wala namang lamang pasta. Kinagabihan ay pasimple akong lumabas sa aming kwarto. Sinisiguradong walang makapapansin o makakakitang lumabas ako. Nagtungo ako sa kung saan ang suit na pinanggalingan ko kagabi. Nakasimangot akong huminto sa tapat ng pinto. Hindi ko nga alam ang dahilan kung bakit ako nandito sa tapat ng room nito. Akmang kakatok ako nang biglang bumukas ang pinto. Dahilan para maiwan sa ere ang kamay ko. Hey, don't punch me. Agad na bungad ng lalaki sa akin. Inismeran ko ito. Anong punch? Kakatok ako. Sabi ko't kalaunan na ngumiti saka itinaas ang hawak na fresh milk. Inom tayo. Hindi ako makapaniwalang tiningnan ni Elias na parabang isa lang joke na nasa harapan ako nito. Are you on drugs? Alanganing tanong ni Elias sa akin. Sa inis ay inihampas ko sa kanya ang hawak na fresh milk. Puno pa ito kaya't mabigat. Bago ko pa ito mahampas sa kanya, ay nagtatakbo ng lalaki papasok sa loob na agad ko namang sinundan. Kasalukuyan kaming magkatabi habang nakaupo at nakasandal sa sofa, nanonood ng TV at umiinom ng fresh milk. Bakit fresh milk ang dinala mo? Takang tanong ni Elias. Naisip ko kasi kahapon beer at may nangyari. Baka naman makaiwas ako sa tukso kapag gatas ang dala ko. Alanganing sabi ko. Hindi ako makapaniwalang tiningnan ni Elias. Wow! Tanging naibulalas nito na nahihimigan ng pagkasarkastiko. Alika nga rito, mag one-on-one talk tayo. Sabi ko't hinarap si Elias. Ano? Tanong na hamon nito sa akin. Bakit parang hindi ka madalas nagpapakasiman? Pagala-gala ka. Sabi ko't pinag-cruise ang braso sa tapat ng dibdib. I have 2 days of no work and I'm in a higher position. I have my ways to do my work. Mahangin itong sabi. O edi ikaw na. Sabi ko na lang. Yung nangyari kagabi. Humina ang boses ko nang sabihin yon. Kalimutan mo na lang. Paano mo nagagawang sabihin sa akin yan? How could you say nakalimutan ko na lang na parang wala lang? Seryosong seryoso ang mukha nitong tanong sa akin. Eh kasi yun naman ang dapat. Hindi ba't kagaya lang rin ako ng ibang mga babaeng na ikama mo? For sure kinakalimutan mo rin sila pagkatapos. Nakayokong sabi ko. Dinig kong malalim na pagbuntong hininga niya. Anika, yes, kinakalimutan ko. But you're exempted. Ang nangyari sa atin? Damn! Paano ko kakalimutan ang pangyayaring yun kung tumatak sa utak ko ang bawat detalye ng ginawa natin? Mahinang sabi nito ngunit nababakasan ng frustration na hindi ko maintindihan kung bakit. Nag-angat ako ng tingin upang salubungin ang tingin ni Elias. Anika, may gusto kong sabihin sa'yo. Dagdag na sabi nito. Ano yun? Tanong ko sa mababang boses. Ang mga sinabi nito sa akin ay nagpa-process pa sa utak ko. Hindi ko ito maintindihan. I like you. At ang nangyari sa atin kagabi, sapat na yun para masabi kong kontento na ako sa'yo.
At hindi lang pagkagustong nararamdaman ko sa'yo. Deeper than that, na hindi ko maipaliwanag. Nito na para bang nahihirapan. Anika, gusto kita. Gusto kitang makasama at gusto ko akin ka lang. Umiling ako na para bang nababaliw na. Baka nagkakamali ka lang. Mahinang boses kong sabi. Para akong nabibingi sa sobrang lakas ng pintig ng aking puso. Kasi baka, kagaya lang din ako ng ibang babaeng nagdaan sa buhay mo. Buong buhay ko pinoprotektahan ko ang puso ko. Kaya nga hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Baka masyado ka lang natuwa na may nangyari sa atin kaya mo nasasabi yan. Dugdong ko at bahagyang umatras. Nasasaktan ako sa isiping, baka tama nga ako. Ngunit may saya akong nararamdaman sa puso nang marinig ang mga sinabi nito. Anika, damn it. Can you please open your heart? I'm dead serious. Gusto kita at hindi ka katulad ng ibang mga babae. Naiintindihan mo ba? Gusto kita. And this is my first time na umamin sa isang babae. I never did this before. May pagsusumamo sa boses ni Elias ang sabihin yon. I like you. And it's okay kung wala kang nararamdaman para sa akin. Just let me. And please, open your heart. Hindi ko alam kung anong itutugon sa lalaki. Nanatili akong tahimik habang nakatingin dito. Handa na ba akong sumugal? Handa ba akong isugal ang puso ko na matagal kong iningatan? Gusto rin naman kita kahit ganyan ka. Pero natatakot ako, Elias. Natatakot akong sumugal at masaktan. Mababang boses kong tugon sa kanya. Nagbabadya ang mga luhang tutulo. Ngumiti ito sa akin. You like me too? Hindi makapaniwalang tanong nito na siyang ikinatango ko. Hindi kita pipilitin at mamadaliin. Uunti-untiin natin ang meron tayo hanggang sa maging maayos na para sa'yo. Doon lang guminhawa ang pakiramdam ko. Hindi ako makapaniwalang may pagtingin pala sa akin ng lalaking to. Akalain mo yun? Bangayan lang naman ang nangyayari sa amin pero nagkakagustuhan na pala kami. Kinabig ako ni Elias at niyakap ng mahigpit. Kalaunan ay naramdaman ko na lang ang pagbuhat nito sa akin at pinaupo ako sa hita niya paharap. Elias! Sita ko. May pakiramdam akong may susunod na mangyayari sa kislap pa lang ng mga mata nito. What? May mapaglarong ngisi itong tanong sa akin na ikinailing ko na lang. Sa sunod na nangyari ay pareho na naming pinupuna ng pangangailangan ng isa't isa. Lumipas sa mga araw hanggang sa naging mga linggo at mas naging malapit at lumalim ang nararamdaman namin sa isa't isa. Nasa tuwing pagsapit ng gabi ay magkatabi kaming natutulog pagkatapos naming mapagod sa kama. Sa madalas naming pagsasama ay napagtanto ko kung gaano nakalalim ang pagkagusto ko kay Elias. At hindi lang ito basta pagkagusto dahil alam ko sa sarili kong mahal ko na siya. Natuluyan na akong nahulog at naisugal ang sariling puso. Ngunit may mga tanong na gumugulo sa aking isip. Pareho ba kami ng nararamdaman? Mahal din ba ako ni Elias? Dumaong ang cruise ship sa Japan dahil may mga pasaherong sumakay at pabalik ng Pilipinas. Kinagabihan, patungo na ako sa suite ni Elias nang may marinig akong nag-uusap. Pamilyar ang boses sa akin na siyang dahilan para matigilan ako. I'm so happy, my wife. At ngayong may baby na tayo, I promise na mas mamahalin pa kita. Dinig kong sabi ng napaka-pamilyar na boses sa akin. Parang dinudurog ang puso ko sa sakit dahil sa narinig. Sinikap kong bahagyang sumilip mula sa aking pwesto upang makita ang mukha ng dalawang taong narinig kong nag-uusap. Natutup kong bibig na bumungad sa akin ng dalawang taong naghahalikan na para bang sila lang ang tao sa mundo't wala nang bukas. Wife? Buntes? Baby? Hindi makapaniwalang tanong ko sa sarili dahil sa narinig. At lalong-lalo na sa nakikita ko ngayon. Ang mga tuhod ko'y nawalan ng lakas at ng hina. Ang lalaking yun ay walang iba kung hindi si Elias na may asawa at may magiging anak na. Hindi ko na kaya pang makita ang nasa harapan, maging ang pakinggan kung ano pa man ang pag-uusapan ng dalawa. Durog na durog ako at gusto ko nang lumayo. Umasa akong hindi ako sasaktan ni Elias ngunit binigo niya ako. Friend, anong nangyari?
Bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? Nagtatakang tanong sa akin ng kaibigan ko nang makabalik ako sa aming silid. Napayuko ako't mahinang humikbi. Ang sakit-sakit. Basag na boses kong sabi. Agad na tumabi sa akin ng upo si Bea at hinagod ang likod ko. Siya yung lumapit sa akin. Siya yung nagtapat. Siya yung dahilan kung bakit ko binuksan yung puso ko. Siya yung pumasok sa buhay ko. Pero bakit siya pa'y may ganang manakit? Bakit ganito? Bakit ang sakit-sakit? Lumakas ang hikbi ko habang patuloy na hinahampas ang sariling dibdib. Ang sakit na nararamdaman ko ay ang sakit na matagal kong iniiwasang mangyari sa akin. Iba pala talaga ang sakit kapag aktwal na. Anika, kumalma ka. Namumutla ka na oh. Nag-aalalang sabi sa akin ng kaibigan. Masyado kang nabigla. First heartbreak mo kaya sobrang sakit. Mahinahong sabi nito sa akin. Nakausap mo na ba siya? Tahimik akong umiling. Ayoko siyang kausapin. Sapat na sa palagay ko ang nakita ko't narinig ko. Nang gabing yun ay halos magdabag akong umiiyak hanggang sa nakatulugan ko na ito. Kinaumagahan ay nanghihina akong bumangon. Agad akong napatakbo sa banyo nang maramdamang parang hinahalukay ang aking tiyan. Sumuka ako ng sumuka hanggang sa wala nang mailabas. Napatingin ako sa refleksyon sa salamin. Namumutla ang buong mukha ko. Ang aking mga matay namumugto dahil sa pag-iyak. Huwag ka kaya munang pumasok. Bungad sa akin ni Bea na siyang nakamasid pala sa akin. Nag-aalala ako sa iyo eh. Wala kang tigil kakaiyak tapos ngayon sumusuka ka. Ako nilang bahalang mag-excuse sa'yo kay manager. Ngayong araw dadaong ang cruise ship sa Pilipinas. Ilang araw na rin simula nang malaman ko. At sa ilang araw na yun ay patuloy ang pag-iwas ko kay Elias. Ang kapal ng mukha nitong hanap-hanapin ako. Ginawa pa niya akong kabit. At ang asawa nito ay nasa barko din. Napakagaling ng lalaking yun. Friend, nangangayayat ka na. Ilang araw ka nang halos walang kain. Ano ba yan? Kung kailan naman nasa parteng Pilipinas na tayo't dadaong eh. Saka ka nagkakaganyan. Saka si Captain Zabanta ba ang dahilan ba't ka broken na broken? Tanong ng kaibigan ko sa akin. Nag-iwas lang ako ng tingin at tumingin sa bintana ng cruise ship. Tama nga ito. Nasa parteng Pilipinas na kami. At anumang oras o minuto ay makakadaong na kami. Ay nako, kung alam ko lang na si Captain Elias Zapanta, aka tirador ng babae sa cruise ship ay binalaan na sana kita. Malungkot nitong sabi sa akin. Hindi naman ako sumagot at nanatiling tahimik lang. Alam mo ba na may kambal yun? Tanong nito sa akin na siyang ikinakuha ng atensyon ko. Kambal? Nagtatakang tanong ko. Sa wakas ay nakapagsalita rin ako. Itong mga nakarang araw kasi ay halos mapanisan ako ng laway dahil hindi kumikibo. Oo, may kambal si Captain Zapanta. Buti pa yun loyal sa asawa nito. Alam mo bang nandito sila sa cruise ship? Nung dumaong tayo sa Japan, dun ko lang nalaman na kasama sila sa pasaherong sasakay dito pa uwi ng Pilipinas. Kwento nito sa akin na siyang ikinatigil ko. Sunod-sunod na nagsituluan ang mga luha ko. Hindi ko alam ang gagawin. Nanginginig ang mga kamay kong hinawakan sa balikat ang kaibigan. Bea, tulungan mo ko. May pagmamakaawang sabi ko. Ha? Saan? Saan naman kita tutulungan? Teka friend, dumaong na tayo. Aligagang sabi niya sa akin at doon ko lang napansing huminto na palang barko sa daungan. Nanghihina akong hinampas-hampas ang sariling dibdib. Nakaramdam ako ng tuwa sa malamang hindi ito ang Elias na mahal ko. Hindi ako nito niloko. Kailangan ko siyang mahanap. Wala sa sariling sabi ko't sinimulang hanapin ang lalaking mahal ko. Halos halughugin ko ang buong barko para lang mahanap si Elias. Ngunit lumipas ng mahigit kalahating oras kong paghahanap ay wala akong makitang Elias. Maski bakas ng pagkatao nito ay wala. Nagtanong-tanong ako sa mga kasama nitong seaman at sinabing wala na raw ito at hindi nila napansin. Mga staff na kagaya ko at seafarers na lang naiwan sa cruise ship para mag-ayos. Naku Anika, kanina pa kitang hinahanap. Saan ka ba galing? Naku tignan mo nga yung itsura mo, nag-aalala na ako sa'yo.
Bulalas ni Bea nang makita ko. Malungkot akong ngumiti rito. Hindi ko siya mahanap. Umiiyak kong sabi. Nagkamali ako ng husga. Hindi pala siya yung nakita ko. Anong gagawin ko? Hindi ko na siya mahanap. Sana pala hinayaan ko siyang makausap ako o mapakinggan ang side niya. Pumiyok ako sa huling sinabit muling napaluha. Nalalabo ang aking paningin maging ang mga tuhod ko'y nangihina. Namalayan ko na lang ang sariling unti-unting natutumba at nilalaman ng dilim. At ang huli kong narinig ay ang sigaw ng kaibigan ko sa pangalan ko. Nagising ako na ang unang bumungad sa akin ay ang puting kisame. Ikinurap-kurap ko ang mga mata. Nang inilibot kong tingin ay nakita ko si Mama sa aking tabi na nakaupo habang tahimik na natutulog. Ang huling naalala ko ay hinahanap ko si Elias para makapagpaliwanag at humingi ng tawad. Ngunit hindi ko ito mahanap hanggang sa nakita ko ng kaibigan at saka ako nawala ng malay. Bahagya kong pinahid ang mga luhang naguunahan sa pag-agos na akala mo ay wala ng bukas. Inaalala ko mga panahong magkasama kami. Kung papaano kami nagkakilala, kung saan ang tagpuan namin, ang mga bangayan namin. Mas lalo akong naiyak nang maalala ang mga masasayang alaalang iyon. Anak, gising ka na! Bulalas ni Mama na mukhang nagising dahil sa paghikbi ko. Pasimple ko namang pinunasan ng mga luha. Agad itong tumayo. Hintayin mo ko ha, tatawag lang ako ng doktor. Sabi ni Mama at agad na lumabas ng hospital room ko. Agad rin tong bumalik at may kasama ng doktor. Hindi lang yon, may kasunod rin itong isa pang lalaki na halos kalahati ng buhay ko ay hindi ko nakita o nakasama. Ngayon lang ulit. Walang iba kung hindi si Papa. Miss Velasquez, do you hear me? Tanong ng doktor sa akin na siyang ikinatango ko. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? May nararamdaman ka bang masakit o kakaiba? Muling tanong ng doktor. Umiling ako. Gusto ko sanang sabihin na meron, na masakit ang puso ko at durog na durog ito. Pero nanahimik na lang ako. Iha, you look drained. Hindi nakakaganda sa kalusugan yan. Are you not mentally stable? You have to take care of yourself. Seryosong sabi ng doktor sa akin. May idinagdag pa itong sinabi na siyang saglit na ikinatigil ng pag-ikot ng mundo ko. Hindi lang para sa sarili mo kung hindi pati na rin sa sanggol na nasa sinapupunan mo. Dugtong ng doktor. May mga sinabi pa ito pero para bang wala na akong naririnig. Dahil iisa lang ang tumatak sa isip ko. At para bang paulit-ulit kong naririnig ang sinabi ng doktor na meron akong sanggol sa aking sinapupunan. Hindi ko napigilang muling mapaluhat mapahawak sa patag na tiyan. Hindi ko man lang alam na sa araw na naghihinagpis ako ay may fetus na pala sa aking tiyan na nahihirapan na dahil sa ginagawa ko. Masaya ako kahit papaano. Gumaan ng konti ang pakiramdam ko dahil sa magandang balitang narinig. Sana lang ay mahanap ko si Elias. Sana lang ay hindi pa niya ako sinusukuan. Kahit papaano ay pinanghawakan kong sinabi niyang gusto niya ako at ako lang. Naiba ko sa mga babaeng nakilala nito. Kahit yun lang ay panghahawakan ko. Anong magagawa ko? Wala na itong ibang binitawang salita na pwede kong panghawakan. Hindi ko nga alam kung mahal ba ako nito. Sa ngayon, kailangan kong pagtuunan ng pansin ang pagbubuntis ko. Napatingin ako sa may kalakihan kong tiyan. Napangiti ako at bahagya itong hinimas. Nakatanaw ako sa veranda ng aming bahay. Tuwing umaga pagkatapos maglakad-lakad ay tumatambay ako sa aming veranda at tatanawin ang pagsikat ng araw. Ilang buwan na bang lumipas? 7 buwan na. At hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita kay Elias. Sinubukan ko itong hanapin ngunit wala. Sinubukan ko itong i-message pero wala akong natatanggap na mensaheng pabalik. Gusto kong sumuko pero ang puso ko wala yatang kapagurang umasa habang nasasaktan. Ayokong ma-stress pero ito na naman at umiiyak ako. Kasama na rin yata sa routine kong umiyak. Wala kasing palyang pag-iyak ko. Tingin ko, paglabas ng baby mo iyakin din. Napaangat ako ng tingin nang marinig ang nagsalita. Pa, mahinang bati ko. Ngumiti naman si Papa sa akin at saka umupo sa katabi kong upuan. Ako ang nasasaktan para sa iyo, anak. Hindi mo man sabihin sa amin ang dahilan kung bakit halos araw-araw kang umiiyak.
Alam naming yung ama nang dinadala mo ang dahilan. Kung mahal ka nun, babalik yun. Magaang nangumiti si Papa sa akin. Mahina akong natawa at pinahid ang luha. Hindi ko nga po alam kung mahal ako nun pe. Nang bumalik ako'y unti-unti ko ring tinanggap si Papa. Anong magagawa ko kung mahal ito ni Mama? At kahit anong gawin ko ay ama ko pa rin to. Kaya pinatawad at tinanggap ko si Papa. Binuntis ka pero hindi ka mahal? Napapailing na tanong sa akin. Napayuko na lang ako. Wag lang sa aking magpapakita ang lalaking yun. Kung hindi, puputulan ko yun. Natawa naman ako sa biro ni Papa. Pa, ako ang dahilan kung bakit wala siya sa tabi ko ngayon. Kasalanan ko rin naman po. Mababang boses kong sabi bago napayuko. Tapos na ang pagkakamaling yun anak. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang isipin mo kung papaano kang babawi sa kanya sa nagawa mo. Ngayon ay alam mo na ang maling nagawa mo at hindi mo na ito uulitin pa sa susunod. Tugon ni Papa at bahagyang hinaplos ang aking mahabang buhok. Ngumiti lang ako at tumango. Mahigit 1 taon na rin ang lumipas. Ang dating nasa sinapupunan ko ay sakit na sa ulo ko ngayon. Anak, huwag kang malikot! Sita ko sa 1 taong gulang na anak ko. Ang bilis ng panahon. Parang saglit lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang ay nalaman kong buntis ako at paglipas ng 9 na buwan ay isinilang ko na ito. Ngayon ay 1 taon na. Nang sawa kasi matapos ko itong bihisan ay ako naman ang sunod na nagpalit. Ngayon ang alis namin papuntang Paris para mamasyal at para na rin mahanap ang tatay niya. Tinawagan ko ang kaibigang si Bea. Ilang ring lang ay sinagot na ng kabilang linya ang tawag. Bea, nasan ka na? Tanong ko sa kaibigan. Friend kong Anika, nandito na ako sa daungan ng barko. Ready ng ticket nyo ni Junakis mo. Tara na, ang bagal. Matinis na boses na sabi ng kaibigan ko mula sa kabilang linya. Oo na, papunta na. Sabi ko bago ito binabaan ng tawag. Mag-ingat kayo ng apo ko ha, tumawag kayo paminsan-minsan. At kung may kailangan ka o problema, tawag ka lang anak. Sabi ni Mama. Tumango naman ako sa hinalikan to sa pisngi. Ganun rin kay Papa. Anak, kung magkita man kayo, wag mo nang palampasin ha. Gusto ko pagbalik mo ay buo ng pamilya mo at hindi ka na lumuluha. Nakangiting bili ni Papa sa akin bago ko hinalikan sa noo. Tumango ako at ngumiti. Opo pa, iuwi kong lalaking yon. Matapos magpaalam ay saka na kami lumabas ng bahay at sumakay sa naghihintay na taxi. Nang makarating kami sa port ay agad naming hinanap kung nasan ang kaibigan kong si Bea. Anika, dito! Sigaw ng kaibigan ko at bahagyang kumaway pa sa amin. Napailing na lang ako sa lakas ng boses nito. Ngayon na lang uli ako sasakay sa barko. Nung huling sakay ko ay waitress pa ako. Ngayon ay isa na sa pasahero ng barko. Nakakamiss rin pala ang pakiramdam na nasa barko ka. Kinarga ko ang anak at hinayaan ng kaibigan na maghila ng maleta namin. Panay din ang reklamo nito ngunit walang magawa. Kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Isinantabi ko ang kaba at inisip ang lahat ng positive side na dahilan ko kung bakit ako muling sumakay ng barko. Kung gayong pwede namang kaming mag-aeroplano na lang. Girl, lumalangoy ba yung utak mo? Hanggang anong fit kayang sisirin? Sarkastikong tanong sa akin ni Bea. Inirapan ko ito. Baliw. Kumuha kami ng suit na kasya kaming 3. Ang anak ko naman ay may himbing ang tulog sa aking bisig. Marahan ko itong inihiga sa kama at pinakatitigan. 1 taon na siya pero hindi pa niya nakikilala ang tatay niya. Malungkot na sabi ko. Ay, emot-emot ba naman kasi ng tatay niya? Kung nagpakita na sana sa'yo sa anak mo saka pinatawad pagkatapos maglampungan kayo. Para naman may kapatid na. Binato ko ito ng unan dahil sa dami ng sinasabi nito. Manahimik ka nga. Baka marinig ka ng anak ko ihulog kita sa dagat dyan Banta ko. Kalaunan ay napabuntong hininga. Kung ganun lang sana kadali edi masaya na ako. Syunga ka rin kasi girl. Sabi nito sa kanya na ikinatalim ng tingin niya sa kaibigan. Sabi ko nga hindi. Pagsapit ng gabi. Nang masigurado ko nang mahimbing ang tulog ng anak ko,
Kasabang kaibigan kong si Bea ay saka ako pasimpleng bumangon sa kama at lumabas ng aming room. Isunuot ko ang hawak na cardigan dahil naramdaman kong medyo malamig. Nang tuluyan akong makalabas ay nagtungo ako sa top deck. Tambayan ko tuwing gabi kapag ako'y nasa barko. Napangiti ako nang makita ang pamilyar na view. Parang musika sa aking pandinig ang mahinang alon ng dagat at nagsisilbing liwanag ang buwan. Ang bilis nga naman ng panahon ngunit ganun pa rin ang nararamdaman ko sa tuwing pinanonood ko ang mahinang paghampas ng alon at ang replika ng buwan sa tubig dagat. Nakakagaan sa pakiramdam. Napatingin ako sa langit nang maramdamang nagbabadya ang mga luha ko. Ano ba? Tumigil na kayo. Nakakapagod na rin ha. Pagkausap ko sa sariling mga luha, animong sasagutin. Ay, ang kulit. Natatawa kong sabi nang traido rin ako ng sariling mga mata. Luha kayo ng luha wala namang nangyayari. Pinahid ko ang luha at sumandal sa railings. Hindi pa ba ako nasasanay sa ganito? Hindi ata agagaan ng pakiramdam ko hanggat hindi ko nakakausap si Elias. Napakagatlabi ako bago pinigilan ng sariling paghikbi. Peste naman Elias oh. Paano mo ko natitiis? 2 taon mahigit na pero wala ka pa. Asan ka ba? Tama na ba? Susuko na ako. Nakakapagod maghintay. Daig mo pang multo. Kigil kong sabi sa karagatan bago tuluyang napahikbi. Ang sakit-sakit na. Alam ko namang mali ako pero paano mo nagawang umabot sa ganito? Tanong ko na para bang kaharap lang ang kausap. Mahina akong natawa sa sarili bago pinahid ang sariling mga luha. Nang kumalma na'y napahawak ako sa suot na cardigan dahil bahagyang humangin. Tumayo ako ng tuwid at huminga ng malalim. Pagharap ko para sana umalis na at bumalik sa loob ay natigilan ako nang makita ang taong nakatitig sa akin. Ang taong matagal ko nang hinihintay. Ang taong dahilan kung bakit halos 3 taon akong umiiyak at nasasaktan. Walang iba kung hindi ang lalaking minahal ko. Elias! Mahinang bulalaskot na tulos sa kinatatayuan. Ang kulay dagat nitong mga matay hindi ko nakikitaan ng emosyon habang nakatitig sa akin. Para nitong sinisisid ang kaloob-looban ko sa pamamagitan ng pagtitig dito. Namusa siya sa suot na pantalon. Casual ang suot nito at hindi uniforme. Parang sirang gripo ang mga luha ko. Bakit ba simula nang makilala kong lalaking to ay naging iyakin ako? Long time no see. Baritonong boses na sabi niya. Kagaya pa rin ng dati ngunit mas naging manly ang dating boses nito. Sa itsura'y naging mature ito na mas nagpagwapo rito. Ang pangangatawan nito ay mas lumaki. Long time no see rin. Sinikap kong huwag pumiyok nang sabihin yon. Baka kasi bumigay na naman yung bibig ko sa paghikbi. Pareho kaming natahimik pagkatapos noon. Parehong nakatitig sa isa't isa na parabang inaaral ang bawat detalye ng pagkatao namin. Nang hindi ko mapigilan, ako na ang naunang bumasag sa katahimikan. Sorry. Mababang boses kong hingi ng tawad. Nang hindi ito nagsalita ay nagpatuloy ako. Sorry kasi, basta na lang kitang iniwasan noon nang walang pasabi. Kasalanan ko rin naman kung bakit tayo umabot sa ganito. Kung kinumpronta sana kita sana hindi tayo ganito ngayon. I'm sorry. Akala ko kasi noon niloko mo ko at kasal ka na't magkakaanak. Hindi ko alam nakakambal mo pala yon. Pagtatapat ko bago kinagat ang labi para pigilan ang pangangatal nito. Patawarin mo ko. Hingi ko ng tawad at napayuko. I know. Sabi nito na ikinaangat ko ng tingin. I already read your message. Sayang lang dahil huli na nang nabasa ko. Sabi nito sa seryosong boses. Napayuko ako. Ayos lang kung galit ka pa rin pero hayaan mo sana akong ipagtapat sa iyong nararamdaman ko na matagal ko nang kinikimkim. Lakas loob kong sabi at huminga ng malalim. Noon pa lang ay mahal na kita. Akala ko simpleng pagkagusto lang pero nauwi na pala sa pagmamahal. Mahina akong napatawa at pinahid ang luha. At gusto ko ring sabihin na meron tayong anak. Kung gusto mo pwede mo siyang hiramin. Ayos lang. Pasensya na talaga. Nang hindi umimik si Elias, ay napayuko akong muli.
Ang pag-asang meron ako kanina ay parang apoy na natupok. Sige, mauna na ako. Tipid akong ngumitit nilagpasan to. Ngunit hindi pa man ako nakakalimang hakbang ay may humawak na sa aking kamay. Dahilan para matigilan ako. Yun na ba yun? Pagkatapos mong magsalita, mag-confess, basta ka nilang aalis? Hindi mo man lang hihintayin ang sasabihin ko? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Elias. Binawi ko ang kamay ko. Matagal na kitang hinihintay pero wala kang sagot. How could you ask me like that? Hintayin ng ano? Puno ng hinanakit kong tanong. I still have chance to fix everything before pero paano ko pa maaayos kung iniwan mo na ako? Kung para ka nalang bula na bigla nalang naglaho. Ang kaninang malamig na mga mata ni Elias ay naging malamlam. Kinabig niya ako at basta nalang niyakap ng pagkahigpit-higpit. I'm sorry. Hingi nito ng tawad sa akin. Dahil doon ay napahikbi na lamang ako sa dibdib ni Elias habang nakayakap ito sa akin. Akala ko hindi mo ako mahal. Akala ko baliwala lang ang lahat sa'yo. Nasaktan ako. Naduwag ako kaya ako umalis. Bakit ang tagal mo? Hinintay kita. Hinintay ka namin ng anak mo. Sana man lang pinaglaban mo ko. Punong-puno ng sakit kong tanong. Na-traffic. Sorry. Biro nito. Dahilan para tingnan ko ito ng masama at hampasin. Biro lang. I'm sorry. Nasaktan ako at masyadong naging selfish. Huli na ma-realize ko. I'm sorry, sweetheart. At first I thought iniwan mo na lang akong bigla. Ang daming what ifs na pumasok sa isip ko. I'm sorry. But I promise, we will fix this. This time, babawi ako sa'yo at sa anak natin. I love you. At hindi ko na kayang magtiis pa. Marahang sabi ni Elias sa akin at pinahid ang mga luha ko. Sa mga panahong nawala ako, it helps me to grow and to think maturely. Ngayong handa na ako. Nandito na ako sa harapan mo para bumawi sa inyo ng anak natin. Pwede ba tayong magsimulang muli? Tanong sa akin ni Elias. Ang mga mata nito'y umaasa. Gusto kitang makasama at ang anak natin. Sino ba naman ako para tanggihan ng taong matagal kong hinihintay? Mahal mo ko? Tanong ko sa naniniguradong tono. Mahal na mahal kita, Anika. At mahal ko rin ang anak natin. Excited akong makita at makilala siya sa malapitan. Nakangiti nitong sabi. Tuluyan ang natunaw ang puso ko dahil sa sinabi ni Elias. Ngayon ay alam ko na ang pakiramdam ni Mama nang bumalik si Papa. Marupok din pala ako pagdating sa pag-ibig. Magsimula tayong muli. Sabi ko nang may ngiti at muling tumulo ang mga luha dahil sa saya. I love you, sweetheart. Anito't dinampian ako ng halik sa labi. I love you too, Mr. Kinaumagahan ay dinala ko sa Elias sa kwarto na tinutuluyan namin ng anak ko at ni Bea. Good luck! Bulong sa akin ni Bea bago nagpaalam sa amin ni Elias at lumabas ng kwarto para bigyan ng space ang pamilya. Nang kami na lang inilapitan ko ang anak kong inosenteng nakaupo sa kama habang nakatingin sa akin at kay Elias. Good morning, baby! How was your sleep? Nakangiting tanong ko. Ngumiti ito't niyakap ako at sabay sabing, Mommy! Natawa na lang ako at niyakap itong pabalik. Nagulat ako nang itinuro niya sa Elias na tahimik na nanonood sa aming mag-ina. That's your daddy, baby. Siya ang daddy Elias mo. Nakangiting sabi ko. Halos maluha. Napapalakpak pa ang anak ko at humiwalay sa akin bago ibinuka ang dalawang braso. Daddy? Patanong na tawag nito sa ama. Mukhang sabik ang inosente nitong mukha. Bahagyang namumula ang mga mata ni Elias nang lumapit sa amin at kinuha sa akin ang bata. Yes, baby. Ako ang daddy mo. I'm sorry. And I love you, baby. Love, daddy? Nakangiting sabi ng anak namin at yumakap kay Elias. Kusang tumulo ang mga luha ko sa tuwa dahil sa nakikita. Nagtama ang tingin namin ni Elias at may ibinulong sa akin. Thank you. I love you. I love you too. Tugon ko at niyakap silang dalawa. Sa wakas, kompleto na ang pamilyang minsan kong pinangarap.
Kung may natutunan man ako sa kwento ng buhay ko, ay iyon ang matutong makinig sa paliwanag ng bawat isa. Dahil may kanya-kanyang dahilan at paliwanag ang bawat pangyayari. Dahil nasa huli ang pagsisisi, hindi basta-bastang maibabalik ang nasayang na pagkakataon o panahon. Maswerte pa rin ako dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon para makasama at mabuong muli ang pamilyang sinimulan namin ni Elias. Wakas!